Dumating kami sa London bandang alas 5 ng hapon, sakay ng aking private jet. Ang aming baby ay napakasaya at siya ay gising sa buong flight. Tila ninanamnam niya ang marangyang tirahan at ang makapigil hiningang tanawin mula sa labas ng eroplano. Sinigurado kong maayos ang lahat, at pinagmamasdan ko ang anak namin sa buong biyahe para makapagpahinga lang si Via at mag-enjoy sa biyahe. Habang papunta kami sa penthouse ko, napansin ko ang katahimikan ni Via, at blanko lang siyang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. May pumatak na luha sa pisngi niya, at pinunasan ko ito gamit ang daliri ko. "Baby, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ko. "I'm sorry." Kino-compose niya ang sarili niya. Pinagsalikop ko ang aming mga kamay. "I won't let anyone bother or hurt you, pangako ko." Hinalikan ko siya sa knuckles, pero binigyan niya lang ako ng isang matamis na ngiti. Tumagilid ako para halikan ang labi niya. Wala akong pakialam kung makita kami ng mga bodyguard na naghahalikan. Ang aking anak ay natutulog sa aking dibdib at sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Hinalikan ko ang ulo niya at kinulong siya ng maingat. Habang nakasakay kami sa elevator paakyat sa itaas na palapag, naramdaman ko ang paghawak niya ng mahigpit sa kamay ko. Parang hindi siya komportable. Hinila ko siya sa dibdib ko at patuloy na bumubulong ng matatamis na salita sa kanya. Pagpasok namin sa penthouse, nakatayo lang siya. Ang lahat ay pareho, ang mga furniture, ang mga appliances, ang mga portrait bawat kaayusan ay pareho sa paraan na sila ay dating. Hindi ako gumalaw o nagtanggal ng kahit ano. Hinawakan niya ang noo niya na parang babagsak. "Baby, what's wrong?" Tumakbo ako papunta sa gilid niya, at inalalayan siya. "Kailangan ko ng tubig. Just hold on, okay?" Mabilis akong tumakbo sa kusina at bumalik na may dalang isang basong tubig. "Gusto mo bang magpahinga?" Tumango siya. Pinuhat ko siya ng bridal style sa kwarto at inihiga sa malambot na kama. "Nasaan si Nikolai?" "Nasa kabilang kwarto siya. Natutulog pa." Pumangon siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking larawan sa kanyang harapan. Iyon ang picture ng kasal namin. Nakatingin siya sa camera na nakangiti habang ako naman ay sweet na nakatingin sa kanya. Na-frame ko yun ilang buwan pagkatapos mong umalis. "Bakit?" Mahina niyang tanong. "I couldn't let you go." Tumingin ako sa ibaba na nakaramdam ng pagsisisi. Nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang baba ko at hinalikan ako ng malalim. "Honey, magpalit ka na." Nabigla ako nang makita siyang nakatayo sa harap ng vanity mirror. "Bakit?" Inusenteng tanong niya sa akin. "Ayokong napapansin ka ng ibang lalaki. Napaka-reveal ng damit mo." Napaungol ako sa sakit. Sarap sakit sa loob ng pantalon ko. "No." Umiwas siya ng tingin para itago ang ngiti niya. Nakasuot siya ng red dress with plunging neckline with a high-cut leg side slits, na ipinares sa itim na platform heels. She was sexy as hell. Pinipigilan ko ang sarili ko na hindi lumunin siya sa mismong lugar, at masira ang makeup niya. "Honey," bulong ko ulit. Nilagay niya ang daliri niya sa labi ko at bago pa siya makapag-react ay sinipsip ko na ito ng matamis. "Hunter." Napaungol siya at pinalo ang dibdib ko. "I'll get you another dress, not this one. Wala na tayong oras, let's go." Aalis na sana siya pero hinila ko siya pabalik sa matigas kong dibdib. Idinikit ko ang katawan ko sa kanya para maramdaman niya ang lumalaki kong umbok. "Gusto kitang angkinin ng husto, baby. You can't leave my side. Don't let other men touch you. No one can dance you except me. Understood?" Angal ko. "Yes, master." Sexy niyang sagot. "I'm warning you, baby." Tiningnan ko siya ng maitim at madamdamin. "Anong gagawin mo kung suwayin kita?" Hinahamon niya ako. Pinadaos-dos ko ang magkabilang kamay ko sa mahahabang siwang sa gilid at kinulong ko ang kanyang puwitan dahilan para mapasinghap siya. "Nagsusuot ka ng thong. She is really killing me." Tinunton ko ang linya ng kanyang thong gamit ang aking mga daliri hanggang sa matagpuan ko ang kanyang clit. Basang-basa siya. Sigurado akong naramdaman niya ang lumalaki kong umbok mula sa likod. "Ikaw ang magiging kamatayan ko, baby." Napaungol ako sa tenga niya. Nagulat pa ako nang pinisil ng kamay niya ang crotch ko, kaya napaungol ako ng malakas. Para akong sasabog sa anumang segundo. Tumakbo siya paalis na nakangisip. Ngumisi ako. "Paparusahan kita mamaya, baby." Paglabas namin sa limo, kumikislap ang mga kamera kung saan-saan. Niyakap ko ang aking anak sa aking dibdib at hinihimas niya ang aking leeg na parang itinatago ang kanyang mukha at siya ay bumubulong. Niyakap ko siya ng may pangangalaga. Natakot siya sa karamihan.
Hinawakan ko siya sa braso para pakalmahin siya. Nangingilid ang luha sa kanyang mabilog na pisngi. Nang mapansin ito ni Via, dali-dali niya itong binuhat, at malumanay na bumulong sa kanya. "Mommy is here baby." Bigla siyang tumigil sa pag-iyak at pinunasan niya ang mga luha niya gamit ang maliliit niyang braso. "Hunter," nakarinig kami ng boses mula sa likuran, at napalingon kaming dalawa nang makita namin sina Mommy at Daddy na nagmamadaling lumapit sa amin. Napatingin ako kay Via at halatang kinakabahan siya. Hinila ko ang bewang niya at hinalikan siya sa templo. "Olivia, oh my God!" Ang mommy ko, agad na ipinulupot ni Mommy Sandra ang mga braso niya kay Via. "Anak ko, saan ka nagpunta?" Tahimik na umiiyak si Mommy. Hinalikan niya ang pisngi ni Via at may luha sa mukha ni Via. "Marami kang dapat ipaliwanag, my beautiful sunshine." Tumawa si Mommy habang pinupunasan ang luha niya. Ang daddy ko, sumunod na niyakap siya ni Daddy James. Tuluyan na akong hindi pinansin. I pouted and chuckled at the back of my mind. "Miss na miss ka namin anak ko." Pinisil siya ni Dad. "I can't believe you're here. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko." "Thank you my boy, thank you." This time nilingon ako ni Mommy, at yumakap siya sa akin. Ang mommy ko ay kalahating maliit sa akin. Kumawag-kawag ang baby ko, sa malamang gustong makita kung sino ang kausap namin. "Oh my, is this our grandson?" Ulalas ng mommy ko. Natuon ang lahat ng atensyon namin, sa aming anak na nahihiyang itinago ang mukha sa dibdib ng ina. "Hello my baby boy, I'm your grandma." Sinubukan ng mommy ko na kunin ang atensyon niya sa pamamagitan ng pangingilati sa kanya, pero pumulupot lang siya sa dibdib ni Via. Nahiya tuloy siya bigla. Tumingin si Daddy sa anak ko na may luhang mata. Baby version ko ang anak ko noong bata pa ako. "Baby, meet your grandma and grandpa." Matamis na wika ni Via at tumingin sa akin ang aking anak at nagpout. Ngumiti ako at tumango sa kanya. Bigla niyang ikinumpas ang kanyang mga braso at binti sa tuwa. Palagi niyang ginagawa ito kapag natutuwa siya sa isang bagay. Excited siyang binuhat ng mommy ko, hinalikan niya siya sa chubby cheeks niya ng maraming beses, and Dad joined them. Pinalot ko si Via ng mga braso ko, at hinalikan ko siya sa noo. Nagsimula na ang party at nag-enjoy ang lahat. Hindi ako umalis sa tabi ni Via. Sinusundan ko siya kahit saan siya magpunta. Hindi ko nagustuhan ang mga titig ng mga lalaki sa paligid. Mahal na mahal ni Daddy ang kanyang apo. Ini-spoil niya na siya. Pinuhat siya nito habang tinitikim nila ang mga dessert na nakadisplay. Naglakad si Mommy papunta sa kanila, at bumulong sa daddy ko. Niyakap ni Mommy ang kanyang apo at pumunta siya sa kanyang mga kaibigan para ipakilala siya sa kanila. Nag-e-enjoy din ang aking baby sa atensyon na nakukuha niya. "May I have a dance with my beautiful woman?" Tumayo ako sa harap ng asawa ko, at nag-curtsied na parang gentleman. Mukha siyang natitense nung nilagay niya yung kamay niya sa kamay ko. Namumula ang kanyang mga pisngi nang humingal ang mga tao. Inakay ko siya at umindayog kami sa musika. Umikit siya at isinandal ang ulo niya sa dibdib ko habang hinihimas ko ang likod niya gamit ang kabilang kamay ko. Kumakanta ako kasabay ng musika. Tinitigan ko siya ng buong pagmamahal. Tumangala siya at sinalo ako. Itinaas ko siya sa kanyang baywang at hinalikan ng malalim sa gitna ng karamihan. Pumilis ang tibok ng puso ko nang tumugon siya sa mga halik ko. Aalis na sana kami nang maramdaman kong nag-vibrate ang phone ko. Ito ay isang tawag mula sa aking abogado na si Leandro Smith. Hindi niya ako tatawagan kung hindi naman importante, kaya nagdahilan ako sandali para sagutin ang tawag. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang mga evidence na walang kasalanan si Via sa lahat ng panahon, at si Miranda ang nag-frame ng lahat, at mayroon siyang mga dokumentong ipapakita sa akin upang patunayan ito. Kinakabahan ako, at hindi na ako makapaghintay hanggang bukas, kaya pinakiusapan ko siyang magkita sa hotel kung saan gaganapin ang party. Mabilis siyang lumapit at binigyan niya ako ng isang envelope na naglalaman ng pruweba. I mentally reminded myself to open it pag-uwi namin. Habang pabalik ako sa venue, nakasalubong ko si Leticia sa hallway. "Hunter, is that you?" Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin. Natawa ako sa reaksyon niya. "Hi Letty, you looked so handsome as ever. It's been what, 6 years?" Ulalas niya, at napatawan naman ako. "How are you? What are you doing here?" Tanong ko sa kanya. "I had a date with the girls." Habang binabantayan ni Aaron ang anak namin sa bahay. Umagikgik siya. Si Leticia ay isang modelong nakatrabaho ko ng matagal. Magkaibigan na kami simula noon.
We were always involved on few projects so eventually naging komportable ako sa kanya. Matapos niyang pakasalan ng kanyang long-time boyfriend na si Aaron at mabuntis kaagad, nagpasya siyang umalis sa industriya ng pagmomodel. Wala akong naramdamang romantic love sa kanya. At hindi rin niya ginawa. Siya ay tulad ng isang kapatid na babae hindi ko kailanman nagkaroon. Are you busy? Let's have a coffee. Masiglang sabi niya sa akin. I have to go back now. Hinihintay na ako ng wife ko, sambit ko. Wife, ikaw Hunter James Montemayor ang daming dapat ipaliwanag, ngumisi siya at tumawa sa akin. Well, kaya kong maglaan ng 5 minuto. Masayang pumalakpak siya, at hinila ako papunta sa isang kafe. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay niya at sa pamilya niya at naramdaman ko ang kaligayahan niya. Nahanap niya ang tamang lalaki. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa asawa ko, at sa aking anak. Napatingin tuloy ako sa relo ko. It had been 30 minutes already since I left Via. Naging balisa ako, pero 2 beses kong pinag-iisipan na gambalain si Leticia na sabik sa kanyang pagkukwento. Letty, I have to go back now, malumanay kong sabi. Oh, I'm sorry, I didn't watch the time. How long will you be staying here? Maybe we could catch up some other time. Isasama ko na rin si Aaron at ang aking anak. Sure, tatawagan na lang kita. Sige, Hunter, salamat sa oras. I'm so glad to see you again. Niyakap niya ako at binalik ko ang gesture. It's my pleasure, Leticia. Mabilis akong bumalik sa venue, pero hindi ko mahanap si Via at ang aking anak, maging ang parents ko. Nililinas na ng crew ang lugar. Fuck. I cursed under my breath. I dialed my bodyguard's number and he informed me na nakabalik na si Olivia sa penthouse 30 minutes ago. Mabilis kong tinawagan ang driver ko, para ihatid ako pabalik sa penthouse. Halos tumakbo ako papuntang elevator. Pagpasok ko sa bahay ko, nakita ko ang sapatos ni Via na nakalagay sa isang sulok na nagpapahiwatig na nakauwi na siya. Pumunta ako sa kwarto namin, pero wala siya. Naglakad ako papunta sa kwarto ng aking anak at nakalock ang doorknob. Mayroon akong ekstrang susi, ngunit nagpasya akong hayaan siyang magpalipas ng gabi. Hindi ko gustong makipag-away sa kanya. Hindi ako mananalo, alam ko. Isinara ko ang aking mga mata at umupo sa sahig sa labas ng silid ng aking anak. Sa kabilang banda, si Olivia. Nagising ako nang makarinig ako ng mahinang iyak. Bumaba ako sa sofa at nakita ko ang aking baby sa dibdib niya na humihikbi habang walang magawang nakatingin sa akin. Oh my baby, are you hungry? Pinuhat ko siya at niyakap sa dibdib ko. Mama, hungry, daldal niya at napatawa naman ako nang marinig sa kanya na sinubukang sabihin ang salitang hungry. Umupo kami sa couch at agad niyang hinimas ang mga nipples ko. Ang aking baby ay seryosong nagugutom. I always loved breastfeeding him. Nang matapos kami, napagdesisyonan kong magluto ng almusal para sa sarili ko. Pagbukas ko pa lang ng pinto, napabuntong hininga ako nang makita ko si Hunter na nakaupo sa labas ng nursery room. Nakasandal ang likod niya sa pader, at nakapikit na parang natutulog at mukhang pagod na pagod. Naramdaman niya siguro kami dahil mabilis niyang iminulat ang kanyang mga mata, at tumayo habang inaayos ang kanyang suit. Good morning. Parang kinakabahan siya. Hindi ako sumagot, sa halip ay tumuloy na ako sa kusina. Naramdaman ko ang paghabol niya sa amin. Nang makita ng aking anak ang kanyang ama, tinawag niya siya at hindi na niya magawang tumalbog pataas baba sa aking mga bisig sa excitement. Lumapit sa akin si Hunter at mabilis na tumalon ang aking baby sa kanyang mga bisig. Pinaglalaroan niya siya habang nagluluto ako ng almusal. Wala sa amin ang nagsimulang magsimula ng usapan. Well, ayokong magsimula. Tumunog ang doorbell at pumunta ako sa pinto para buksan ito. Nakatayo si Mommy Sandra at Daddy James sa harapan ko na may malaking ngiti sa mga labi. Niyakap nila ako at saka pumunta kay Hunter na buhat ang anak namin. Pwede ba naming ilabas ang apo namin? Tanong ni Mommy Sandra habang nakayakap sa dibdib ang apo. Si Daddy James na nakaupo sa tabi ng asawa ay abala sa pakikipaglaro ng tagwan sa apo. Napuno ng kanyang mga hagikgikan ng silid. Opo naman. Ngumiti ako sa kanila at napangiti silang dalawa sa tuwa. We'll have so much fun today with Granddaddy, okay? Sabi ni Mommy Sandra sa apo na nakayuko din, at pumapalakpak na parang naiintindihan niya ang sinasabi ng lola niya. Nang makaalis na sila, napagpasyahan kong maligo. Nagplano akong bisitahin si Dr. Stone, ang doktor na tumulong sa akin noong gabi pagkatapos kong makipag-divorce.
Gusto kong pasalamatan siya ng personal sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Baby, pwede ba tayong mag-usap? Nagsalita si Hunter sa wakas. Can you stop calling me that? It irritates me, sagot ko sabay rolling my eyes sa kanya. I'm sorry about last night. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Pwede mong gawin kahit anong gusto mo, pwede kang makipag-date sa kahit sinong gusto mo, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto, wala akong pakialam. Please, pakinggan mo ako. Malumanay niyang sabi na pinutol ang aking hinanakit. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi pa siya naliligo at may dark circle sa mata. Tumawag ang abogado ko, para bigyan ako ng mga papeles. Babalik na sana ako sa inyo, pero naabutan ko si Leticia. So may pangalan ang Morena. Mukha siyang nagulat. Ang sakit na ng paa ko at natutulog na ang anak natin. Akala mo ba mananatili pa rin ako doon sa paghihintay sa iyo na nakakalimutan mo na ako dahil sa sobrang engrossed mo sa pakikipagkwentuhan at paghigop ng kape? Hindi kita nakalimutan. Leticia was an old friend. I worked with her before she left the modeling industry for good. She married her long-time boyfriend. She was so engrossed na ikwento sa akin ang kwento ng buhay niya. Pinutol ko siya sandali dahil alam kong hinihintay mo ako. Kaya tumakbo ako pabalik sa venue pero wala ka na. So, kasalanan ko kung hindi kita hinintay. Pinandilatan ko siya ng masama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I don't care if she was your old friend or not. What I was so mad about was while I suffered with an aching fit, you were somewhere happily chatting with somebody. I'm sorry. I'll make it up to you, baby. I'm sorry for being insensitive. Hinawakan niya ang mukha ko, pero tinabig ko ang kamay niya. Cut the crap. Just tell me you were enjoying your time with her na kinalimutan mo na ako. Piniro ko lang ba? Baby, anong pinagsasabi mo? Of course not. Inilibot ko ang aking mga mata at lumabas. Sinundan niya ako hanggang sa makarating ako sa banyo. Could you please leave me alone? Iritadong sambit ko. Nagseselos ka ba? Nakangiti siya habang nakabuntot sa likod ko. Are you for real? If I know, may past ka sa babaeng yun. Nothing was going on between us. I swear, she knows about you. And she is happy na may pamilya na ako ngayon. Nasabi ko ba ng malakas? Nanlaki ang mata ko. Whatever. Dali-dali akong pumasok sa loob ng banyo, pero hinarang niya ang pinto sa kanyang mga paa bago ko pa ito maisara. Lumayo ka. Sinaway ko siya pero hindi siya kumikibo. Sa halip, pumasok siya sa banyo at isinara ang pinto mula sa likuran. Itinaas niya ako at inilagay niya ang mga paa ko sa bewang niya. Ibaba mo ako. Sinuntok ko ang dibdib niya pero parang hindi siya naapektuhan. Ang sumunod na nalaman ko ay lalong nagpagalit sa akin. Pinuksan niya ang shower kaya nabasa kaming dalawa. You son of a, putol niya sa pagsubo sa labi ko. Sinubukan kong lumaban ngunit walang silbi ang pakikipaglaban sa isang lalaking doble ang laki. Marahan niyang isinandal ang likod ko sa dingding, at ipinagpatuloy ang paghalik sa leeg ko sa kapababa sa aking mga dibdib. Nilaro niya ang magkabilang nipple ko at hindi ko maiwasang mapaungol. Hunter, tumigil ka. Pero hindi siya nakinig. Naramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking puweten at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang sa aking kaibuturan. Umabot ang mga daliri niya sa private parts ko, at dahan-dahan niya itong hinaplos dahilan para mapaungol ako. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip sa aking leeg. Napaungol siya at napaungol din sa leeg ko. Dahan-dahang pumasok sa akin. Mabagal ang pagpasok niya sa akin at mas humigpit ang hawak ko sa balikat niya. Nanghihina na ang tuhod ko at hindi na ako makalaban. I let myself submit to his kisses and he smiled against my lips. Ang kanyang umbok ay halatang nanginginig sa kanyang pantalon. Ibinaba niya ako at kinailangan kong hawakan ang mga braso niya bilang suporta. Madilim at madamdamin ang tingin niya sa akin habang nagtatanggal siya ng damit. Muli niya akong binuhat at bumulusok sa akin ng malalim. Napakalakas ng mga tulak niya kaya napabalikwas ang paningin ko. Napaungol siya sa batok ko. Pabilis ng pabilis ang mga tulak niya habang gutom na gutom niyang sinisipsip ang mga dibdib ko. Hunter, I think I'm gonna. Come for me, baby. Sa ilang tulak pa, sumabog ako at napaungol ng malakas sa sarap. Naramdaman ko rin ang mainit niyang likido sa loob ko. Hindi pa niya inaalis ang sarili niya sa akin. After our hot sex in the shower, siya na ang nag-asikaso sa pagpapaligo sa akin. Naubos lahat ng energy ko, at hindi na ako kayang pigilan ng mga paa ko na tumayo. Kinailangan pa niya akong buhatin palabas at tinulungan akong magbihis.
Lahat ng paa ko ay masakit. Ayos ka lang ba? Tanong niya habang tinutulungan akong isuot ang leggings ko. You just fucked the daylight in me. Do you think I'm okay? Bumaba siya ng tingin. Tinaas ko ang baba niya. I'm feeling great. Sore but great. Sa huli ay ngumiti siya ng malawak at inipit ako sa kama habang hinahalikan muli ang aking labi. Stop hungry tiger. Baka hindi ako makalakad ng 1 linggo kung itutuloy natin ito. Hinampas ko ang dibdib niya kaya napatawa siya. I love you baby. Pulong niya sa tenga ko na nagpakislap sa puso ko. Sa kabilang banda, si Hunter. Our lovemaking in the shower was extremely pleasurable. Alam kong hindi niya ako kayang pigilan. Siya ay matigas ang ulo gaya ng dati, ngunit ito ang nagpamahal sa akin at nagnanais sa kanya ng higit pa. Kagabi, habang nakaupo ako at natutulog sa sahig sa labas ng kwarto ng aking anak, napanaginipan ko na mabuntis ulit si Via. Nagluluto siya sa kusina na nakayapak habang buhat ang aming anak sa kanyang balakang kahit na lumalaki na ang kanyang tiyan. Get her pregnant again. Yan ang bago kong misyon. Ilang buwan na rin akong hindi nakipagtalik sa kanya at ang aking little friend sa baba ay lalong nagugutom at nagliliyab araw-araw. Nung nag-away kami sa kusina at nung sinigawan niya ako ng frustration niya, it honestly turned me on. Nang sinundan ko siya sa banyo, hindi ko napigilang titigan ang puwete niya. She wiggled her bottom sexily and unconsciously and I was second away to fuck her from behind kahit may damit. Isa siyang leon, at ako ang kanyang biktima. Pinuno ko siya ng aking mga buto, lahat. Sinipsip ko ang kanyang puke pagkatapos kong i-cream ito ng masarap. Get her pregnant again. I smirked at the back of my mind. Pinaliguan ko siya. Matagal-tagal na rin simula noong ginawa namin ito. Nakahawak siya sa mga braso ko bilang suporta habang hinuhugasan ko ang buhok niya at katawan niya. I felt responsible from exhausting her so much but I always enjoyed having her to my arms. Hinding-hindi ako mag-asawa dito. Ayos ka lang ba? Tanong ko habang tinutulungan siyang magsuot ng leggings. You just fucked the daylight in me. Do you think I'm okay? Bumaba ako na parang nahihiya pero tinaas niya ang baba ko. I'm feeling great. Sore but great. Inipit ko siya sa kama at muling hinawakan ang mga labi niya. Stop hungry tiger. Baka hindi ako makalakad ng 1 linggo kung itutuloy natin ito. Hinampas niya ang dibdib ko at napatawa ako. I love you baby. Pulong ko sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sagot. Hindi rin siya sumagot. Sa halip ay ngumiti siya at hinalikan ako sa labi. At dito na po, nagtatapos ang part 18 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Ang finale. Maraming salamat po. God bless and stay safe.